Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan, at kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Walang masyadong pag-aalala sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. At sa araw ng panambahan, tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa isang tema na ito ay utos at ninanais ng Panginoon para sa atin na kanyang mga pinili. Christ-likeness. Yan ang ating tema at napakaganda ng aral na ating makukuha rito na babaunin natin sa ating pagharap sa ating Panginoon Diyos sa araw ng panambahan. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, bilang paghahanda rin po namin sa amin pong pagdulog sa mga bahay panambahan, ngayon pa lamang kami po ay mapapaalalahanan na mula sa inyong salita. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan, pagkalooban mo kami ng karunungan at ngayon pa lamang nag-aalin na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Christ-likeness, kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Lucas, Kabanata 6. Mag-aaralan natin ang isang talata lamang at ito ay ang talata 40. Luke chapter 6, verse 40. Kukunan natin ito ng paalala at ito nga ang nabanggit ko kanina na babaunin natin para sa ating pagharap sa ating Panginoon sa pagsamba. Ganito ang ating mababasa dito sa Kabanata 6 sa aklat ni Lucas, talata 40. Sabi rito, walang mag-aaral na masigit pa sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusan ng naturuan, magiging katulad siya ng kanyang guro. Alam mo kaibigan, ito ay isang napakagandang paalala para sa atin sa umagang ito, no? At ito ay may kapahayagan kaagad na sinasabi lamang sa atin dito sa talata na ating tinutunghayan. That ang isang tao, o one cannot help someone become righteous. Yan, no? Ito yung ulitin ko po, ano? One cannot help someone become righteous if he himself is not righteous. Ayan, yung sinasabi natin dito. At ito ay patungkol sa kadalisayan sa larangan ng pamumuhay, sa salita at sa gawa. Parang sinasabi natin dito na hindi tayo magiging mabisa sa ating kapahayagan ng biyaya ng kaligtasan o ang isang buhay na maayos sa harap ng Diyos kung tayo mismo ay hindi tayo ay consistent sa ating pamumuhay. At maging sa ating sinasabi, kinakailangan makita ng ating kapwa ang ating consistency with our profession of faith na tayo nga ay bahagi ng sambahayan at dapat makita nila sa ating pamumuhay na tunay nga na tayo ay nakakilala na kay Jesus at meron tayong relasyon sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng natapos na gawain ng ating Panginoong Hesukristo. This is all about testimony. This is all about ang ating maituturing na behavior as believers. One cannot help someone become righteous kung tayo mismo ay hindi tayo matuwid sa ating pamumuhay. Alam mo, dito sinasabi lang dito, no? Dito sa talata 4 na kinakailangan nating gayahin ang ating Panginoong Hesukristo. At pagka ginagaya natin ang ating Panginoong Hesukristo,
no, sa tuwi-tuwi na nakikipagniig tayo sa kanya, nakikinig tayo sa kanyang salita. At dito nga no, ang ating kasing layunin ano, bilang mga mananampalataya ay maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay na ipinamalas noong siya ay narito sa balat ng lupa, at lahat ng pagkalinga ay kanyang ipinagkaloob, pagmamalasakit sa kanyang mga pinili, at ito ang ating gayahin. Ay yung karakter ng ating Panginoon, let us emulate, no? Let us copy the character of the Lord Jesus Christ, at ito ang ating isapamuhay. At napakaganda ng paglalarawan sa ating Panginoong Hesukristo, at tayo ay we are instructed o commanded to copy the kind of life that the Lord Jesus Christ showed us when He was here on earth. Yan ang sinasabi natin dito. We should imitate the Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Pablo, no? Imitate me, ayan, as I imitate Christ. May panuntunan si Pablo sa kanyang pamumuhay, at ito nga ay ang ating Panginoong Hesus. Nung kanilang kapanahunan, iyon ang panghihikayat ni Pablo sa kanyang pamumuhay, na siya ay gayahin sapagkat ang kanyang ginagaya ay ang ating Panginoong Hesukristo. Alam mo kaibigan, ang goal o layunin ng isang alagad ng Diyos o ng isang maituturing nating servant is to be like His Master. No? A disciple should not be influenced. Ayan naman, ikaw at ako, tayo na mga mananampalataya, hindi tayo kinakailangan nagpapadala sa tawag ng sanlibutan o kalakaran ng sanlibutan o tawag ng laman. Alam mo kaibigan, sinasabi lamang dito sa atin, anuman ang ating patotoo, hindi natin maitatago yan. Kung maganda ang ating patotoo, sa harap ng ating kapwa, lalabas yan. Kung hindi naman maganda ang ating patotoo, yan din ay makikita ng ating kapwa. This is all about consistency sa ating pamumuhay. Nabanggit ko ng mga nakaraang pag-aaral, ang iba nating kapwa ay hindi naman sila talaga gumugugol ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo na nagpapakilala bilang mga bahagi ng sambahayan, maaring tayo lang ang kanilang pinagmamasdan kung papaano tayo namumuhay. This is all about testimony. At dito may paalala rin sa atin bilang mga mananampalataya. Dapat iwaksi natin iwaksi natin na tayo ay makagawa ng mga kasalanan. One must rid himself of sin, yan, before he can help his brother. Yun ang sinasabi natin, kinakailangan ay wala tayong anumang bahid ng pagpupuna ng ating kapwa upang tayo nga ay maging mabisa ang ating kapahayagan patungkol sa biyaya ng kaligtasan. Alam mo kung minsan, yung ating kasalanan, mas mabigat pa yan, Kumbaga sa our own sin is greater than the one we criticize. Alam mo yun? Tayo ay pinupuna natin ang ating kapwa sa kanyang ginagawa, pero mas masahol, mas matindi ang ating ginagawa. Mas mabigat ang ating kasalanan. Wala tayong authority, wala tayong karapatan upang tayo ay humusga sa ating kapwa, lalong-lalo na kung ang ating pagkakasala ay masigit pa sa kanilang mga ginagawa. Hindi tayo rin dapat nagiging judgmental bilang mga mananampalataya. Tayo ay makitaan dapat ng maayos na pamumuhay. Alam mo kaibigan, yung ating pananalita, yung ating behavior, maglalaad yan kung sino talaga tayo sa harap ng ating kapwa. Kung tayo ay inconsistent sa ating kapahayagan ng ating pananampalataya, ay sinasabi natin, halimbawa, tayo ay renewed na, binago na tayo ni Kristo, ngunit iba naman ang ating ipinapakita, ay maituturing tayo ng ating kapwa na tayo ay mapagkunwa. Kaibigan, dito sinasabi lamang sa atin ng talata na ating tinutunghayan, at ito ay isang paalala para sa atin. We need to make sure that we are following the right teachers. And there is no other teacher than the Lord Jesus Christ. Yun ang sinasabi natin dito, sapagkat ang Panginoong Diyos ay tapat at ang kanyang patnubay, ito ay ating mapapagkatiwalaan. Kaya sa araw ng pagsamba, pagharap natin sa Panginoon, manalangin tayo na naway
maging katulad tayo ni Kristo sa ating pamumuhay sa larangan ng salita at ng ating ginagawa. Bahagi po ng ating programa dito sa Hardin ay mamamagitan tayo sa larangan ng pananalangin. Ano man ang iyong ninanais, kaibigan, halika, dumulog tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. At itatalaga po namin, ihahaing po namin ang mga kahilingan o maaring karaingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya na kami po ay umaasa na kung lalayunin mo at loloobin mo ay magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga. Katulad po ni kapatid Nila Basilan, ang kanya pong pananalangin ay sa kanyang kaligtasan at naway maging matuwid siya sa kanyang pamumuhay sa inyong harapan. Kay Eunice Ambita, ang kanya pong pananalangin ay maayos na kalusugan as well as physical healing. Kay kapatid Mercy Padolina, ang kanya pong pamamagitan ay para sa kanyang tiyo na struggling with anxiety and depression issues. Naway pagkaloob mo ang pananalangin ni kapatid Mercy para po sa kanyang tiyuhin. Kay Marife Pruel naman, ang kanya pong pananalangin ay complete healing as well as that you would open doors, Panginoong Diyos, para sa mga oportunidad na sa rin po ay pagpalain mo sa larangan ng pananalapi. Kay kapatid Milagros Cruz, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan and restoration of health para po kay May Cruz at maging para sa kanya. Pagkalooban mo po si kapatid Milagros Cruz at maging si May Cruz ng maayos na kalusugan. Kay Kula Diamond, ang kanya pong pananalangin ay naway matanggap na po siya sa kanyang job application sa DepEd. Yan po ang pananalangin ni Kula Diamond. Nananalangin din po siya para sa kanyang pamilya at naway pagpalain mo sila sa panahon na sila po ay dumaranas ng matinding hamon, lalong-lalo na Panginoon sa larangan po ng pananalapi. Kay kapatid Bernadette Yalong, ang kanya pong pamamagitan ay maayos na kalusugan para po sa kanyang buong pamilya. Nananalangin din po siya sa larangan ng pananalapi. Kay Ann Emerald Penny, ang kanya pong pamamagitan ay para po sa kanyang mahal na asawa na may lymphoma at ito po ay hindi kumalat sa kanyang katawan at mag-normalize na po ang white blood count cell ng kanyang mahal na asawa. Kay Mel Basa, maayos na kalusugan. Kay Gemma Cruz Castillo, ang kanya pong pamamagitan ay maayos na kalusugan sa kanya pong sambahayan. Panginoon, marami pa po ang dumudulog sa inyo sa mga pagkakataong ito. At kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, ay magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itidalaga. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, sa ating pagdulog, sa ating pagsamba sa ating Panginoon, naway walang makitang balakid ang ating Panginoon upang tayo ay kanyang pagpalain. At sa ating natutuhan, ito'y bahagi ng ating pananalangin, na naway maging katulad tayo ng buhay na ipinamalas ng ating Panginoon. Sapagkat yan naman ang talaga ang layon. That's the goal of the believer, to be like the Lord Jesus Christ sa lahat ng larangan ng ating buhay. At alam mo kaibigan, magagawa na lamang natin ito. Tayo ay magtatagumpay kung patuloy tayong nananangan sa kanyang salita. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa paalala. Naway, wala po kayong makitang anumang hadlang upang ang amin pong pagsamba ito po ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Amin pong idinudulog ang mga mangangaral na naway maipangaral nila ang mabuting balita patungkol sa kaligtasan ng malinaw at kayo na po, Panginoong Diyos, ang mangusap
sa mga kapatiran namin at maging sa mga kapwa namin na dadalin mo sa bahay ng pagsamba. Naway, mapapurihan namin ang inyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.